Good morning po guys. Kumusta po kayo lahat dyan guys? Sana sa umagang ito okay lang din po tayo lahat. Nung nakaraang video guys, napag-usapan po natin yung iba't ibang pagpaparami ng halaman. Napag-usapan po natin yung kapag ang halaman namulaklak, nagboboto, makaparami po tayo niyan sa pamagitan ng kanilang buto, sa pamagitan ng pagsisidling. Kung ang halaman naman po ay nagsasaha, makaparami din po tayo sa pamagitan ng kanilang mga saha, sa pamagitan naman po din yun ng pag-i-split. Kung ang halaman hindi nagmulaklak, nagbubuto, o di kaya nagsasaha, so makaparami tayo sa pamagitan ng pagmamarkot. So, dahil ang pagmamarkot ay mabagal, mayroong isang paraan kung paano natin papadamihin yung mga halaman na hindi namulaklak, hindi nagsasaha, sa pamagitan po ng cutting sa tulong ng root grow. So sa video na to guys, pag-usapan pa natin yung iba't ibang klase pa na function sa pag-root grow maliban doon sa pagpaugat ng mga cuttings. Ang root grow guys, pwede natin gamitin doon sa yung halimbawa bibili ka ng palmera. Yung palmera mo nasa 3 feet tapos makapal. Siguro yung saha ng palmera mga 4-5 yung malalaki na, tapos na sundan pa ng mga marami pang sumisibol na mga saha. Sa makatuwid makapal yung palmera mo. Dahil nasa 3 feet na yung palmera mo, yung mga grower sa nursery, na ilagay na nila yan sa malaking polybag. Tapos kung ilagay mo yan doon sa loob ng bahay mo, sa opisina mo, hindi naman natin pwedeng ilagay yung polybag mismo. So i-transfer natin yan doon sa sa paso. O di kaya mayroon kayong ceramic na paso, yung makintab. Pero kung ang paso na paglipatan mo maliit doon sa polybag ng dala-dala ng palmera na yon, obligado tayo magbawas ng lupa, magbawas ng ugat para sumalpak doon sa maliit na paso na binili mo, na maliit na konti doon sa polybag na binili mo. So dahil magbabawas ka ngayon ng ugat, magbabawas ka ng lupa, yung doon, yung puno ng palmera, nagagalaw ngayon yung mga ugat. So dahil marami ang ugat na magalaw, may tendency pa na yung gardener mo na inuutosan doon paglipat ng palmera doon sa ceramics na paso, o di kaya yung ordinaryo na paso, yung ibang ugat noon puputulin ng mga gardener yun para kumasya lang doon sa sa paglipatan mo ng paso. So para maging establish yun, o para walang maramdaman yun, gagamit tayo ng root grow. Sa pamagitan ng pagdilig natin ng root grow doon sa bagong lipat na palmera doon sa makintab mo na paso, hindi siya mag-shock, hindi siya magdamdam. So sa makatuwid, i-maintain sa root grow ngayon yung yung healthy ng halaman mo. So i-maintain niya yung yung ganda ng halaman mo na hindi siya masasyak. Tapos tutulungan pa niyo yung halaman niyo na mag-ugat ng panibago. Kasi nagputol ka nga ng ibang ugat doon. So yun ang trabaho ng root grow. Yung tutulungan tayo na ma-maintain natin yung ganda ng halaman kahit nagbawas tayo ng ugat ng halaman na yun. Ang isa pang tulong sa root grow, kunwari, mayroon kang halaman na gustong ilipat. Halimbawa, mayroon kang 50 pirasong santan, bunutin mo lahat yun kasi yung area, halimbawa gagamitin mo yung area
O di kaya magpalit ka ng ibang halaman sa area na yon, pero yung pinagpalitan mo ng halaman gusto mo pang isib, so bunutin lahat yun. Pagkabunot noon, pag sinabing bunutin mo yung santan, walang lupa na tangay-tangay yun. Totally katawan lang ng halaman at saka yung mga ugat. So dahil wala siyang lupa, tapos i-transfer mo ngayon sa polybag, doon na naman pumapasok ngayon yung root growth. I-maintain naman sa pag yung root growth, tatrabahuin naman niya ngayon yung i-manipula yung mga ugat doon para magiging presko. At saka magkaugat siya ng panibago sa tulong ng root growth. So ilagay mo ngayon sa polybag, tapos ilagay mo muna doon sa malilim. The same procedure pa rin sa mga cuttings na 4 times a day ka mag-delay. Tapos ilinagay mo sa lilim, dapat hindi siya na arawan kapag ganun ang eksena na nagbubunot ka ng halaman. So sa pamagitan doon, ma-maintain pa rin ng root growth yung buhay ng halaman na binunot mo. So yun ang trabaho ng root growth. Tulungan niya tayo na yung binunot nating halaman, ilinagay natin doon sa polybag, na ma-maintain natin na mapabuhay natin yun. May isa pang tulong ang root growth kapag nagbo-bull out tayo ng mga puno. Halimbawa, doon sa loob ng bahay mo, meron kang, halimbawa na lang, mangga. Yung mangga, ilipat mo ngayon ng pagtanim dahil siguro yung location ng mangga, pwede ka doon maghukay na gawing septic tank o di kaya yung mangga mo, matamaan siya sa bakod kung magpabakod ka ng concrete. So, obligado mo ilipat ngayon yung mangga mo. Kasi sayang naman papatayin yung mangga, lalo na kung laging namumunga yung mangga mo. Every season, namumunga siya. So, kailangan mong ilipat. So, ibubull out mo yun. So, kung ang puno ng mangga mo, ganito nakalaki nitong buti na to. So, namumunga na siya. So, kapag ganito nakalaki yung puno na ibubull out natin, mula dito sa, halimbawa, dito yung dito yung ground. Mula sa ground, magsukat ka ng 1 feet. Pagkasukat mo ng 1 feet, pabilog yun. Yun ang sundan mo doon sa pag-bull out. Tapos mula dito sa dito sa ground, pailalim, mga 2 feet din yung mga 2 feet yung lalim ng lupa na tangay-tangay niya. So, 1 by 2. Mula sa puno, 1 feet, tapos palalim 2 feet. Yun yung yun yung recommendation sa ganitong laking puno. Pero kung mas malaki pa dito, halimbawa, i-triple na to, so magsukat ka na ng 1.5. 1.5 yung lapad, tapos mga 2.5 yung lalim. Or mahigit pa. Para sigurado ka na mabubuhay ngayon yung tanim na gusto mong ilipat. After doon na may transfer, kasi, di ba, pagka doon, tangay-tangay yung tangay-tangay ngayon yun sa puno, yung bula niya, na lupa na binubulawat mo. Maghukay ka ng kakasya doon. Tapos pag mai-setting mo na ngayon doon sa sa ilalim, siguraduhin mo na wala ka nang gagalawin doon. Yung kung saan yung harap, dapat nandoon na yung harap. Kung kailangan ikotin na. Tapos pag lapag mo doon sa ground, tabunan mo yung konti dito sa gilid. Tapos tabunan mo ulit dito sa harap. Tapos maggawa ka ng parang kanal dito sa gilid. Siguro ma-imagine mo yung parang gumagawa ka ng bilog ng planggana. Tapos yung bilog ng planggana, parang maghukay ka doon sa lupa na parang bilog ng planggana doon sa puno mo. Doon mo ngayon ibuhos yung yung root growth. So ang recommendation dito,
tablespoon every 10 gallons. So, ang mangga na ilinipat mo, yung 10 galon, kulang yon. So, ano ka ng mga 20 galon. So, 2 kutsara ang ilagay mo doon. Tapos, pagdating ng 1 linggo, uulitin mo naman yun. Yung natin na 10 galon sa 2 kutsara, ang gagawin mo, di ba, 2 kutsara, unang arangkada natin paglagay ng root grow sa unang linggo, 2 kutsara sa 20 galon. Sa pagdating ng 1 linggo, ang 20 galon, 1 kutsara na lang ang ilagay. So, nag-reduce ka ngayon ng ng 1 tablespoon. So, yun ang natin, yun ang procedure natin kapag naglipat tayo ng mga puno. Sa tulong ng root grow, yung halaman natin na linipat, tapos the same procedure pa rin, halos 4 na bisis ka magdilig sa isang araw kasi bagong lipat. So pagdating ng 1 buwan hanggang sa 2 buwan, yung yung linipat mong puno, nagsimula na yung magsibol ng panibagong talbos. So yun ang trabaho ng ng root grow. Sa makatuwid, ang root grow, tulong po natin siya sa una, yung tulungan niya tayo na ang ating mga cuttings magkaugat. Pangalawa, yung bagong tinatransfer natin doon sa paso na nanggaling siya sa maliit na pulibag, tinatransfer natin doon sa maliit na paso. Dahil nagagalaw po yung mga puno, yung mga ugat, tutulungan po tayo sa root grow na magiging established palagi yung halaman natin kahit nagalaw yung mga puno ang mga ugat. So, sa pamagitan din ng root grow, kapag nag-transplant tayo galing doon sa natanim natin doon sa ground, ilinipat natin doon sa pulibag, tutulungan pa rin tayo ng root grow. Ganon din yung paglipat natin ng puno mula sa isang location hanggang doon sa kabilang location. Yun ang 4 na pamamaraan kung paano natin gamitin ang root grow. Sa mga farmers, bibihira sila gumagamit dito, guys. Kasi halimbawa, nagtanim sila ng mga cuttings. Karamihan lang naman tinatanim sa mga sa mga farmer na cuttings. Halimbawa, cuttings ng malunggay, itatanim nila doon. Hindi naman sensitive yun. Cuttings ng kamuting kahoy, itatanim nila, hindi rin sensitive yun. Cuttings ng baging kamuti, hindi rin sensitive yun. Kaya sa mga farmers, hindi sila gumagamit dito. Pero sa mga gardener, landscaping contractor ka man, service provider ka man as garden maintenance, tapos nursery operator ka man, nga nagbabinta ka ng mga halaman, nagsusupply ka doon sa mga landscaping company, sa mga maintenance as service provider, nagsusupply ka, lahat sila gumagamit nito. So, yun lang guys, na pag-usapan natin dito sa sa chemicals na root grow. So, sana guys sa video ito nakatulong po sa inyo na na mayroon kayong kaalaman kung paano natin gagamitin itong chemicals na tinatawag na root grow. Basta ang usapan, ang root grow, tutulungan lang niya tayo kung paano natin pa-establishing, paugatin ang ating mga halaman, lalo na kung yung mga halaman nating cuttings, bagong lipat o bagong transfer. Maraming salamat sa video na to guys. Sana mag-comment kayo dito sa baba. Sasagutin natin yung mga comments nyo kung mayroon kayong katanungan. Kung gusto nyo mag-share sa ating video para malaman na sa iba, mag-share na rin kayo dito. At mag-like na rin kayo kung nagustuhan nyo itong video nito. Maraming salamat guys. Mag-ingat po kayo tayong lahat at magandang umaga po sa inyong lahat.